Eh. Ang hirap talaga ng gang ito na sinabi ng kaibigan kong manlalakbay. Sabi kalahating oras lang papuntang viewing deck. Wala pang signal. Yay! Buhay pa ako. Nasaan na ako? May ganitong gubat sa loob ng Forest Park. Anong tunog yon? Aray parang naipit. Cosplay. Oh. Taong gubat. Wala kalo. Teka, hindi ako aray, huwag mo akong hawakan. Bitiwan nyo. Ano ba ang gusto nyo? Na-detect na kritika ang buhay ng host. Ina-activate ang warehouse system. 10%, 50%, 100%. Ano to? Isipin mo lang kunin para magamit. Kunin ang posporo. Apoy. 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 Diyos ng apoy. Takot sila sa apoy. Tibayan mo. Wala na akong choice, susugal na lang. Kunin ang patalim. Babala. Sobrang pagdurugo ng host. Stamina below 10%. Maghanap ka agad ng tulong. Saan ako hahanap ng tao sa ganitong lugar? Marunong kang gumamit ng apoy? Marunong kang magsalita ng Chino? Salita ng Agilang Tribo. Sino ka? Ako. Galing sa malayong lugar. Nawala ako. Matalas. Bato? Ito ba ay kutsilyo? Sumama. Sa amin. Malala ang sugat mo, mamamatay ka. Saan niyo ako dadalhin? Ako si Mandas Huang, mula sa Agilang Tribo. Ang pinuno. Ikaw ay may silbi. Ang apoy may silbi. Mananatili ay siguradong kamatayan. Sumama ay maaaring may pag-asa. Sige, sasama ako sa'yo. Natukoy ang stabilisasyon. Panahon ng primitive tribe. Tapos na ang baguhan labay. Pangunahing misyon malapit ng ilabas. 5,000 gise. Hindi na ba talaga ako makakabalik? Mabuhay sa primitive era at magtayo ng impluensya. Good luck, host. Hindi maintindihan. Dalhin sa aking kubo. Shaman, tingnan mo. Ikaw. Sino ka? Sandali. Hindi ito pwedeng pang-desimpekta.
Bitawan. Magkaka-impeksyon ng sugat at mamamatay. Natukoy ang language barrier. Matututo ba ng basic primitive language? Kailangan 10 contribution points. Kasalukuyang points, 0. Kain. May kayamanan pero hindi magamit. Tulungan ang tribe members sa problema. Pag-improve ng living conditions at iba pang actions ay makakakuha ng contribution points. Natukoy na pwedeng i-trigger ang baguhan mission. Tulungan 3 tribe members. Reward, 15 contribution points. Tatanggapin ba? Tatanggapin. Tubig. Huwag matakot. Tutulungan kita. Anong ginagawa mo? Tubig, bilis. Natulungan ang tribe member sa water efficiency. Panandang pandagdag 5 contribution points. Kasalukuyang points, 5 paghahati 10. Marumi ang sugat mo. Kailangan hugasan. Marunong ka magsalita ng wika ko. Pumunta ang tatay ko sa labas ng bundok. Natuto ng konting labas na salita. Saan ka galing? Galing ako sa malayong lugar. Anong pangalan mo? Mansya o yun. Ang tatay ko ay chieftain. Hindi maganda ang putik ng shaman. Dati nang nagkasugat ako, ginamitan ng putik, nagkalagnat. Ginamitan ng mainit na tubig ng nanay ko, gumaling. Mainit na tubig alam nyo? Nagliyab ang puno sa kidlat. Gumamit ng clay pot para magpainit ng tubig. Pero mahirap panatilihin ang apoy. Nakilala ang key person na si Man Xiaoyun. Na-trigger ang side mission. Turuan ang primitive tribe ng safe fire use. Reward, 20 contribution points. Sabihin mo sa tatay mo, pwedeng turuan ko kayo ng mas magandang paraan. Magsindi at mag-iwan ng apoy, nakakagamot pa ng sugat. Ikaw. Bukas. Subukan. Hindi pwede. Mamamatay. Hugasan mo. Kulang pa ng 5 puntos na kontribusyon. Kailangan mahanap agad ang pagkakataon para matapos ang baguhan na misyon. Ano raw sabi niya? Yung anak niya, kumuha ng pugad ng pukyutan na tuklaw. Sabi ng albularyo, gamitan ng ihi. Ayaw niya. Huwag gamitin ang ihi, pwedeng magka-impeksyon, banlawan ng tubig sa sapa, tanggalin ang tinik. Nakatulong sa miyembro ng tribo sa panggagamot ng sugat. Kontribusyon panandang pandagdag 5. Kasalukuyang kontribusyon 10 paghahati 10.
Pwedeng matuto ng batayang sinaunang wika. Matuto. Salamat. Tinulungan mo ako. Nakapagsalita ka na. Nawala na ang hadlang sa wika. Natapos na ang baguhan na misyon na tumulong sa 3 membro ng tribo. Kontribusyon positibo, 1.5. Kasalukuyang kabuwang kontribusyon, 25. Gusto kong turuan kayo kung paano magsindi ng apoy, mas magandang paraan. Ito. Kutsilyo. Gawa sa metal, mas matigas kaysa bato. Dapat ihandog ang kayamanang ito sa datu. Magtuturo ng pagsisindi ng apoy ngayon. Hindi na kailangang maghintay ng kidlat, hindi na kailangang bantayan ang apoy. Hindi pwede yan, nagloloko lang yan. Maaring gumastos ang host ng 5 puntos na kontribusyon para palitan. Pangunahing kasanayan sa paggawa ng apoy sa pamamagitan ng pag-ikot ng kahoy. Palitan. Ay bagong apoy. Itinuturing nila ang apoy bilang Diyos. At ako ay isang sinasadyang gabay lamang. Nagtagumpay ka. Nagawa mo talaga. Natapos ang side mission, turuan ang tribo ng ligtas na paggamit ng apoy. Kontribusyon positibo, 2-0. Natrigger ang pangunahing misyon 1. Tulungan ang tribo ng agila na paalisin ang panggugulo ng tribo ng lobo. Parusa sa pagkabigo, ang tiwala ng tribo ay babalik sa 0. Maaring palayasin o patayin. Dumating na ang tribo ng lobo, maraming tao sa kabilang bundok. Kumuha ng sandata ang mga lalaki. Pagdating niya, dumating agad ang mga lobo, sobrang pagkakataon. Nanghuhuli kami ng usa sa kagubatan sa Hilagang Silangan. Biglang sumulpot ang mahigit 10 tao. Ang balat ng lobo ay galing sa tribo ng lobo. Ninakaw nila ang usa at dinakip si Shitu. Noong nakaraang buwan lang nanlob ang Wild Wolf Tribe sa aming bato. Ngayon, nangahas pa silang mangagaw ng tao. May kinalaman ba ang Wild Wolf Tribe sa'yo? Tiyo, nang dumating siya. Dumating ang mga lobo. Marunong siyang gumawa ng apoy. At yung kumikinang na kutsilyo. Baka mangkukulam siya ng Wild Wolf Tribe. Tatay, siya ang nagligtas sa bata sa kagat ng bubuyog at nagturo sa amin gumawa ng apoy. Wala namang ganyang tao sa Wild Wolf Tribe. Ang pagkalat ng lupa ay hindi masamang tala. Ngunit, hindi rin ito mabuting tala. Hindi ko alam. Ang Wild Wolf Tribe. Galing ako sa lugar na mas malayo pa sa bundok. Kung gusto kong saktan kayo, bakit ko kayo tuturuan gumawa ng apoy? Ang apoy ay magpoprotekta sa inyo sa mga hayop sa gabi. At makakain kayo ng lutong pagkain para hindi magkasakit. Kung gusto kong saktan kayo, ituturo ko ba ang mga ito? Huwag muna ito. Siguradong hihingi ng pantubos ang Wild Wolf Tribe kay Shitu. Ano ang gusto nila? 10 balat ng tigre at 20 banga ng asin. Pa sa pagpapalit ng tao. O siya na inilabas ang pangunahing gawain isa. Tulungan ang Eagle Tribe na labanan ang pang-abuso ng Wild Wolf Tribe. Kasalukuyang pagsulong, 0%. Pahiwatig ng gawain. Ang Wild Wolf Tribe ay nasa Blastone Valley sa Hilagang Silangan. Populasyon, humigit kumulang 80, 30 mandirigma. Mahusay sa pagsalakay sa gabi, gumagamit ng taktika ng pack ng lobo. Ang Eagle Tribe ay may 120 katao lahat-lahat. Wala pang 40 ang kayang lumaban. Di ako matatalo kung harapin ng diretsyo. Ihanda ang balat ng tigre at asin, ako ang magpapalit. Yo, paano kayo mabubuhay sa taglamig kung wala ang balat ng tigre at asin? Paano kayo makakapagpalit ng palayok sa labas ng bundok? Chieftain, hindi mapagkakatiwalaan ang Wild Wolf Tribe. Noong huling pagpapalit ng hostage, bigla na lang nila kaming sinalakay. Si Shitu ay anak ng tribo.
Kung hindi natin siya ililigtas, sino ang magtitiwala pa sa akin bilang chieftain? Mayroon kang mabilis na kutsilyo. Pwede ka bang tumulong sa amin mga aso? Kahit dagdagan lang ng ilang balat sa loob ng 3 araw. Delikado siya, baka siya ang maging pagkain ng tigre. Hindi ako sang-ayon sa pagpapalit. Sakim ang Wild Wolf Tribe. Kung ibibigay natin ngayon, hihingi pa sila ng mas marami sa susunod. Hanggang sa maubos kayo. Ano ang gagawin mo? Hayaan na lang mamatay si Shito? Ililigtas natin siya nang hindi nagbibigay ng kahit ano. Nagkita sila sa Blackstone Valley para magpalit. Makikitang lugar na yon, may matatarik na bangin sa magkabilang gilid at isang maliit na daanan sa gitna. Kung magtatago tayo ng maaga. At sila'y abangan. Sa makitid na daan, hindi sila makakagalaw ng maayos kahit marami sila. At takot sila sa apoy, di ba? Sumasamba ang Wild Wolf Tribe sa buwan. Kinamumuhian nila ang apoy. Sinasabi nilang sinusunog nito ang mga mata ng Diyos Lobo. Kaya gamitin natin ang apoy. Takot ang mga sinaunang tao sa malalakas na inay. Baka mas mabisa ang mga paputok kaysa sa mga patalim. Bigyan mo ako ng 10 tao at ako ang mabutos. May paraan ako para mailigtas si Shito. Ama, paniwalaan mo siya. Nakita mo ang kanyang kakayahang gumawa ng apoy. 10 tao ang gusto mo? Ang pinakamahusay na mga ngaso sa tribo ay naghahanda para sa paghahanap ng tigre. Sino ang gustong sumama sa kanya? Gusto nating iligtas si Shito. Matatanda na kami, hindi na kayang lumaban sa tigre, pero kaya pa naming maghukay. Gaganti ako para sa aking asawa. Sila'y ipagkakatiwala ko sa iyo. Ngunit kung ikaw ay mabigo, o kaya'y magtaksil sa tribo. Naiintindihan ko. Hatiin tayo sa 3 grupo. Ang unang grupo ay aakyat sa itaas. Magtatago kayo sa tuktok ng bundok at hintayin ang aking senyas. Kapag itinaas ko ang kanang kamay, sumigaw kayo ng malakas at maghagis ng mga bato, pero huwag tamaan ng sinuman. Takutin lang sila. Ang pangalawang grupo ay maghukay ng patibong sa kasukan ng lambak. Ganito kalalim, kahit mahulog ay makakaahon pa rin sila. Hindi para mahulog sila, kundi para mapabagal sila. Himala. Hindi himala. Kagamitan lang ito. Hindi makikita ng tumatakbong tao ang lubid na ito at madudula sila. Mangolekta ng mga tuyong damo at sanga, mas marami, mas mabuti. Sana gumana ito. Pangunahing misyon 1. Tulungan ang Divine Eagle Tribe na paalisin ang Wild Wolf Tribe. Pagsulong, 20% babala. Maaaring magmanman ng maaga ang Wild Wolf Tribe. Pinadala ako ni Ama para dalhin ito. Salamat. Sigurado ka ba talaga? Napakalupit ng mga tao sa Wild Wolf Tribe. Kumain na ng tao ang kanilang pinuno, silang Xiao Kong. 3 taon na ang nakalipas, hinuli nila ako. 16 anyos lang ako noon. Itinali nila ako sa isang poste, sinasabing iaalay ako sa Diyos ng buwan. Si Ama at ang lahat ng lalaki ng tribo ang nagpakamatay. Para lang ako mailigtas. Pero namatay ang 6 kong tiyuhin. Kaya naniniwala ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para mapatalo sila. Hindi ko hayaang muling makidnap nila ang sinuman. Saan ka galing? Ang mga apoy na kumikinang, ang mga lubid. Hindi iyan galing sa aming lugar. Sa isang napakalayong lugar. Na, may iwan ka ba? May mga tao sa daanan. Gagantihan tayo ng Eagle Tribe sa full moon, magdala ng maraming tao. Kunin pati mga babae nila, yung anak ng chief. Hindi nakuha noong nakaraan, ngayon, hahaha. Huli na. Huwag na maghanda. Hindi talaga magpapalit ang Wolf Tribe. Balak nilang salakayin ang tribo sa gabi ng full moon. Paano mo nalaman? Nakipag-ugnayan ka ba sa kanila? Kanina sa labasan ng lambak, narinig ko ang mga tiktik nila. Gaano katagal pa ang plano mo? Nakahanda na ang mga bitag, pero kailangan ng isang bagay. Kailangan lahat ng Wolf Tribe pumasok sa Blackstone Valley sa full moon. Ibig mong sabihin, gamit ang pine. Ano ang pinakagusto nila? Hindi, huwag. Hindi si Xiaoyun. May mas gusto pa sila kaysa kay Xiaoyun. Apoy. Sabi ng manggagamot, galit ang Wolf Tribe sa apoy. Ngunit kung makikita nilang, kayang gumawa ng apoy ang Eagle Tribe kahit saan. Kung isipin nilang, makuha nila ang kapangyarihan ito kung mahuli ako. Gagamitin mo ang sarili mo bilang pine. Mapanganib, baka mamatay ka sa loob. Sa gabi ng full moon, gagawa ako ng apoy sa kailaliman, hintayin silang pumasok lahat. Barahin niyo ang 2 dulo. Gamitin ang apoy. Meron pa akong mga bagay na maingay at maliwanag. Sapat para takutin sila. Hindi ka taga Eagle Tribe. Ngunit mula ngayong gabi,
Kapatid ka na namin. Mag-ingat ka. Pangunahing gawain, mahalagang hakbang. Ang tagumpay ng pain ang magatakda ng pagkumpleto. Pinakamabisa ang paputok kasabay ng apoy. Nasaan ang mga taga-Eagle Tribe? Dapat magpalitan tayo. Apoy? Paano sila nag-apoy sa full moon? Hulihin siya. Kayang gumawa ng apoy. Kung mahuli siya, magkakaroon tayo ng apoy. Sampu, 20, 35. Pumasok na lahat. Umatras. Bilis. Patayin. Tumakbo ka na. Tumakbo. Ama, Tapos na ang unang misyon. Pagsusuri, perpekto, nahikayat ang kaaway, walang nasawi. Gantimpala, unang bahagi ng bodega, nabuksan, mga pagkain. Dagdag na puntos, positibo 5-0. Kabuwang puntos, 75. nagawa mo. Yung mga umiingay at kumikinang. Apoy ng Diyos ba yan? Hindi. Yan ay para sa pagdiriwang. Hindi ka tao. Halimaw ka. Ano ang gagawin sa kanila? Pakawalan mo sila. Ilan sa amin ang pinatay ninyo? Patayin sila. Ang tribo ng Wild Wolf, kasama ang matatanda, kababaihan, at mga bata magpapatuloy ang puot. Bumalik ka. Sabihin mo sa tribo mo, na protektado ng Diyos ng apoy ang tribo ng Sacred Eagle. Kapag bumalik kayo, hindi apoy sa langit ang sasabog, kundi ang bundok sa ibabaw ninyo. Dalhin niyo ito sa tribo ninyo. Pag-isipan niyo kung gusto ninyong magpatuloy na maging kaaway. Pakawalan ang mga bihag. Kainin mo na, anak. Kumain ka rin, Lola. 50 kilo ng bigas. Kailangan ng 50 puntos para makuha lahat. Pero mahigit 100 katao ang tribo. Isang kainan lang, ubos na ang 10 kilo. Hindi pwedeng umasa lang sa naitabi. Kailangan silang turuan magtanim. Shaman. Ayaw sumuso ng bata. Wala ng gatas. Pakibigyan po ng gamot. Matagal ka ng gutom. Kailangan mo ng karne.
Haluin mo ito sa mainit na tubig. Painumin mo ang bata. Ito ay banal na bagay din. Makakatulong ito sa bata. Salamat, sugo ng Diyos. Nagsusulpot na naman ng mga bagay. Zhang Bairen, sino ka talaga? Saan nanggagaling ang mga ito? Tingnan ninyo. Mas makinis pa ang bakal na kahon na ito kaysa sa pinakamagandang palayok natin. Mas pino pa ang puting pulbos na ito kaysa sa niebe. Hindi ito bagay na mundong ito. Iniligtas niya ang bata. Pero sino ang nakakaalam kung ano ang kapalit? Bakit ngayon lang siya dumating, saka umatake ang tribo ng Wild Wolf? Bakit kapag kumaway lang siya, may lumalabas na apoy at pagkain? Tiyuhin, hindi ba't parang napakaayos ng pagkakataon? Isang taon na ang huling atake ng tribo ng Wild Wolf. Yung kanyang kusilyo, hindi ko pa nakikita ang ganoon, napakakinang na bato. Ano sa tingin mo ako? Ayon sa mga mangkukulam sa labas ng bundok, may tinatawag na demonyo. Kumakain ng swerte ng tao. Una, bibigyan ka na mabuti. Pag hindi ka na nag-ingat, sasakupin nito ang lahat ng swerte ng tribo. Patayuin siya sa ilalim ng aaw, titingnan ko ang anino niya. Normal ang anino, hindi pa rin mapapatunayang hindi siya demonyo. Baka malalim ang kanyang kapangyarihan. Manzong, sabihin, nakaligtas si Shito. Nakaligtas ang bata at natalo ang tribo ng lobo. Ano ang ginawa mo bukod sa pagsasalita ng walang kabuluhan? Ano ang nagawa mo para sa tribo? Nakakita niya, ano ang ibinigay niya sa iyo? Pampagulo ng isip. Tama na, dalhin mo ang 5 tao para mangaso ngayon. Kung hindi ka makakabalik bago dumilim, huwag ka nang bumalik. Naniniwala ako na hindi ka demonyo. Ngunit ang mga bagay na ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ito nakuha? Walang komento. Sa aking bayan. Lahat ay may kaunting memorya tulad nito. Hindi ako Diyos o demonyo. Isang naligaw na manlalakbay lamang, limitado ang aking maibibigay. Pwede sa emergency, pero hindi makakapagpakain ng buong tribo. Kailangan nating mag-isip ng paraan para magtanim. Magtanim? Ihasik ang mga buto ng damo sa lupa, diligan at hintayin lumaki. Maliit at matigas ang mga buto ng damo. Mahirap ilabas kapag kinain ng marami. Iba ang buto ng damo sa aking bayan, mas malaki at malambot, pwede lutuin. Bato ba ito? Ang puti. Ito ay bigas, lalaki, lumambot at mabango pag naluto. Kainin mo muna para may gatas ka para sa bata. Masarap, mas masarap pa sa karne. Pwede ka pa bang magbigay ng higit pang sugo ng Diyos? Ang maibibigay ko lang ay para sa emergency. Kung gusto mong kumain ito araw-araw, kailangan mong magtanim. Kailangan ko ng lupa, malapit sa tubig, maaraw. At ilang tao. May patag sa tabi ng ilog, dating puno ng damo. Iyon na. Tao. Tulungan ka ni Xiao yun. Humanap ng ilang babae. Pero kailangan kong makita ang resulta, kung hindi magtanim, o kung hindi makakain ang lumabas. Aalis ako sa tribo. Una, hukayin ang damo kasama ang ugat. Paluwagin ang lupa. Para mabuhay ang binhi. Ako na ang magtuturo sa'yo.
Parang alam ng mga hayop sa gubat na dating tayo, kaya't lahat sila'y tumakas. Anong ginagawa nila, Tio? Sinira nyo ang damuhan. Saan na kami kukuha ng buto ng damo? Sinira nyo ang aming pinagkukunan ng pagkain. Gumagawa ako ng bukid. Magtatanim tayo ng pagkain. Hindi na tayo asa sa pag-iipon ng buto ng damo. Magtanim. Akala mo ba pagtatanim ng puno to? Kapag inihasik ang buto ng damo, kakainin lang ng mga ibon. Kahit tumubo man, isang ulan lang, wala na. Kaya kailangan ng bakod para sa mga ibon. Kailangan ng kanal para sa tubig. Ituturo ko lahat yan. Huwag mo akong lokohin. Malalantad din ang mga paluloko mo balang araw. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung ipagtatanggol ka pa ni Xiao Yun. Talaga bang naniniwala kayo sa kanya? Simula nang dumating siya, dumating ang mga lobo, tumakas ang mga hayop. Ngayon sisirain pa ang damuhan. Sumpa siya. Naniniwala ako sa kanya. Iniligtas niya ang mga bata, si Shito. At binigyan pa tayo ng apoy na hindi naubos ng ulan. Ikaw naman, Manzong, bukod sa pagreklamo. Ano nang nagawa mong mabuti? Ang gustong sumama sa akin sa pagtatanim, manatili. Ang ayaw, umuwi na't maghintay ng nahuling hayop. Tingnan natin kung kanino sasapat ang 2 kuneho. Sasapat lang para sa kalahating bahagi ng lupa. Magtanim muna tayo. Masyado bang magkakalapit ang mga hukay? Malalayo ang bawat isa kapag tumutubo ang buto ng damo. Tama ka. Masyadong siksikan, mag-agawan sa sustansya. Bisitahin araw-araw, diligan at bantayan ng mga ibon. Hintayin nating tumubo, mag-uhay at mahinog. Mga 3 buwan. Ang tagal naman. Pero pag nahinog na, ang isang buto ay magiging 12 ng butil. Ang 20 metro kwadradong lupa na ito ay makapag-aaning 10 kilong trigo. Ito ay ligaw na dawa. Pwede tayong mamitas, piliin ang mga buong butil at gawing binhi. Ito ang itatanim natin sa susunod. Ayos ka lang ba? Iniligtas mo na naman ako. Bakit mo ako ginaganito? Kumuha na 100 gramong asin, gumamit ng 0.1 contribution puntos. Ang alat nito ay mas puro kaysa sa bato ng asin. Kung makakahanap tayo ng minahan ng asin. Kung magluluto tayo ng sarili nating asin, hindi na tayo asa sa palitan. Alam mo ba kung saan mayroon? Bukas, titingin ako sa burol sa silangan. Maputi ang mga bato doon. Baka may lupang maalat. Samahan mo si Xiao Yun. Magdala kayo ng maraming tao. Malapit ang burol sa silangan sa lupain ng Wild Wolf Tribe. Huwag kang mag-alala, Uncle. Hayaan mong sumama si Xiao Yun sa kanya. Kakatalo lang sa Wild Wolf Tribe. Hindi sila maglalakas loob na bumalik agad. Nagsimula ang long-term mission. Unang yugto, unang ani ng trigo. Gantimpala, 100 contribution points. 102 araw, mahigit 3 buwan. Sa panahon yun, asa pa rin tayo sa pangaso, pangalak at sa aking imbakan. Kailangan magtipid. Unahin natin ang problema sa asin. Para sa iyo. Hindi ka pa kumakain. Kumain na ako. Pinagod mo ang sarili mo sa pagtuturo sa amin magtanim. Mag-ingat ka bukas. Noong bata pa ang tiyuhin ko, sinabi niyang may kakaibang tunog sa burol sa silangan. Parang ungol ng lobo, pero hindi. Mag-iingat ako. Dapat kang bumalik. Talagang pupunta si Zong sa Wild Wolf Tribe? Tiyak na galit silang Xiao Kong kay Zhang Beiren. Bukas, hindi na siya makakabalik pa. Pero yon ay pakikipagsabuatan sa kaaway. Apagpatay na si Zhang Beiren. At ako na ang naging chieftain. Ano ang Wild Wolf Tribe sa akin? Mapapasakamay ko rin sila. At si Xiao Yun, akin. Ang pagiging chieftain, akin din. Dapat mamatay si Zhang Beiren. Anong nangyari? Kagabi. Parang nakita kong lumabas ng tribo ng palihim si Manzong. Saan siya pupunta? Hindi ko alam, pero papunta sa direksyon ng Wild Wolf Tribe. Babala, nakadetect ang maraming hindi kilalang target na kaaway. Mabilis na lumalapit. Sariwang mga bakas ng paa. Hindi lang isang tao. Hindi sa atin.
May mahinang usok sa harap na lambak. Parang sinadyang pigilin ang apoy. Wild Wolf Tribe. Umuwi na tayo. Balik na lang tayo sa ibang araw. Ang tagal namin kayong hinintay. Hihi. Sinabi nila, hindi nila ako papatayin kung magiging gabay ako. Taksil, Meron pa ba kayo nung sumabog na apoy? Wala na siguro, di ba? Mabuti naman. Hulihin sila. Buhayin ang anak na babae ng chieftain. Hahaha. Arg. Ah. Hahayaan ko sila sandali. Tumakbo ka pa kanluran, may bato doon. sabay tayo. Ang gandang kusilyo. Akin na yan. Aray. Hay. Bitawan mo ko. Ay, Pasok. Amoy oso ang kuweba. Madilim sa loob, di makita ang lalim, huwag na pumasok. Usukan natin para lumabas sila. ubo, may usok sila. Takpan ng ilong at bibig, pasok tayo. Aray, Asin pala. mapanganib ang oso pagkagising sa hibernasyon. Gugugol ng 5 puntos. Bigay mo ko ang banga. Akyat tayo. Ikaw, Una ka, haharapin ko ang oso. Hawakan mo ko. Bakit di pa lumalabas? Patay na kaya? Oso. May oso sa loob. Aray. Habulin, huwag hayaang makatakas. Aray. Tumakbo ka. Bakit di ka tumatakbo? Ibigay mo yung magandang kutsilyo. Swerte mo na. Pag pinatay mo ko, gigibain kayo ng Agila Tribe. Hahaha, di ka na matutulungan ng tiyuhin mo. Sumang-ayon na si Manzong. Kapag pinatay ko, tong batang to. Tutulungan niya kung maging pinuno ng Agila Tribe. babala, labis na paggamit ng advance na bagay. Solusyon, gamitin lahat na natitirang puntos. Para makapal na ulap. Anong silbi niyan ngayon, gamitin na. Ano to, biglang umula. Nadulas ako, aray. Sa Hangbayren, lalabanan kita. Di na tayo mahahabol, pero si Anshu. Balik tayo sa tribo para magbalita. Tiyuhin, sila yon. Sinadya ni Hangbayren na dalhin si Chaoyon sa Lobo Tribe. Ibigay kay Lang Xiaokong. Pinigilan sila ni Anshu. Aya nahuli sila ng Lobo Tribe. Ama, nagsisinungaling siya. Si Manzong ang nakipagsabuatan sa Wild Wolf Tribe para patayin tayo. Chaoyon, nilinlang kanya. Gumamit ba siya na salamang ka para malinlang ka? Hey! May ebidensya ako. Ito ay mula sa isang mandirigma ng Wild Wolf Tribe. Pero may tatak ito ng halamang katas ng Divine Eagle Tribe. Tanging ang madalas pumapasok sa ating tribo. Ang makakapagdala ng ganitong katas. Kaninang umaga, galing ka sa kanluran.
Ako ay namamaril. Namamaril ka sa kanluran? Puro bato doon, walang hayop. Maaga namatay ang iyong ama. Ako ang nagpalaki sa iyo, nagturo sa iyo ng pangangaso. Ginawa kitang pinuno ng mga ngaso. Ganito ang pagtanaw mo ng utang na loob? Ito, nagkamali ako. Nalinlang ako ng demonyo. Nang dumating si Zhang Beiren, lahat ng sinasabi niya ang sinusunod mo. Ako ang tunay mong pamangkin. Ang pagiging punong tribo ay dapat sa akin. Sa pagiging punong tribo? Nakipagsabuatan ka sa Wild Wolf Tribe? Pinahamak mo ang sarili mong tribo? Gapusin, ayon sa batas ng tribo, ang taksil ay babatuhin hanggang mamatay. Ikaw ang may kasalanan nito. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Nagtiwala ako sa isang taksil. Muntik ko kayong mapahama. Paumanhin. Ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas si Yanshu. Kinuha sila nilang Xiao Kong para makipagnegosasyon. Ako ang magdadala ng mga tao. Hindi ako ang pupunta. Ako ang gusto nilang Xiao Kong. Ako ang magpapalit sa kanila. Huwag. Papatayin ka niya. Hindi niya ako agad papatayin. Gusto niya ang paraan ng paggawa ng apoy. Gusto niya ang aking banal na kagamitan. Magtago ka sa paligid kasama ang mga tao. Dadalhin ko ang balita tungkol sa minahan ng asin. Kung gusto niya ng asin, kailangan niyang makipag-usap. Sigurado ka ba na may minahan ng asin? Nasa loob ng kuweba iyon. At may paraan ako para mapilitan ang Wild Wolf Tribe na makipagtulungan. Itong basag na batong ito. Paano niya nagagamit ito para gumawa ng apoy? Ulat, punong tribo. Dumating na ang dayuhan. Nag-iisa. Ang lakas ng loob. Hindi ka natatakot na patayin kita? Patayin mo ako. Hindi mo kailanman matututunan kung paano gumawa ng apoy. At hindi mo makukuha ang asin. Asin. Puno ng asin ang kuweba na yon. 10 beses na mas puro kaysa sa mga batong asin na binibili mo sa labas ng bundok. Totoo ba? Pwede kang magpadala ng tao para tingnan puting niebe sa pader ng kuweba. Dilaan mo lang para malaman. Asin nga, napakaraming kondisyon. Pakawalan ng 3 kong tao. Magtutulungan ng agila at lobo para magmina ng asin, hati sa kita. Hahaha, hati? Mas mabuti kung hulihin kita para sabihin mo kung saan ang kuweba. Mas mabuti kung ako lang ang magmamay-ari ng minahan ng asin. Sigurado ka ba? Asin lang ang nasa kuwebang iyon. May nakatirang itim na oso na kagigising lang, medyo mainit ang ulo. At pwedeng may nakalalasong hangin sa ilalim ng minahan ng asin. Kapag nalanghap ng marami, hihilo, susuka at mamamatay. Alam ko kung paano iwasan ang oso at kung paano ligtas na magmina ng asin. Sa pakikipagtulungan, makakakuha kayo ng asin. Kung papatayin niyo ako, pagpasok niyo sa kuweba ay kamatayan na. Paano kita paniniwalaan? Bukas, isasama ko kayo sa kuweba. Ang unang maminang asin, hati agad. Sight, pero kung niloloko mo ako. 3 ninyo para sa isa ko, di lugi. Pakawalan na. Kaya mo bang lumakad? Aya, bumalik na tayo sa tribo. Sabihin mo sa punong tribo, bukas tanghali, magdala ng tao sa kuweba para suportahan tayo. Natapos ang pasamantalang misyon, nailigtas ang tribo mula sa mga lobo. Dagdagan ng 30 puntos ang kontribusyon. Naniniwala ba talaga ang punong tribo? Kalahati lang, bukas pasok sa kuweba. Kung talagang ligtas siyang makakapagmina ng asin, hayaan muna natin siyang mabuhay ng ilang araw. Kapag natutunan na natin ang pagmimina ng asin, saka natin siya patayin. Ang tribo ng Agila, nabigo ang walang kwentang si Manzong. Pero okay lang, may asin na tayo. Makakapagpalit tayo ng mas maraming armas at tao. Sa pagdating ng panahon, madali na lang lunurin ang tribo ng Agila. Ama, kailangan natin siyang iligtas. Ginawa niya iyon para iligtas si Yanshu. Ililigtas ko siya, pero kailangan natin ng perpektong plano. Ipinagpalit ni Zhang Beiren ang sarili para sa atin. Tunay siyang lalaki. Punong tribo, ako ang magdadala ng tao para iligtas siya. Sasama ako. Isama mo ako. Pumili ng 20 magagaling, dalhin ang sapat na armas.
Bukas tanghali, pupunta tayo sa kuweba. Ikaw, manatili ka sa tribo. Hindi, sasama ako. Makakaabala ka lang. Sumunod ka sa likuran ko. Huwag kang lalayo. Kailangan kang mabuhay. Huwag kang maglaro, huwag kang mag-trick. Kailangan ng ilang bagay bago pumasok sa kuweba. Ano? Sulo, madilim sa loob, hindi makikita ang bato kung walang ilaw. Sulo? Hindi ang apoy ang nakakatakot, kundi ang nasa dilim. Tara. Ang alat ay asin. Maghukay, kung kaya hanggang sangan. Ang bagal. Mabagal talaga sa bato, kailangan ng tamang paraan. Nandiyan pa ang oso. Akayin mo. Takot sa apoy, ipunin ang mga sulo at atras ng dahan-dahan. Wala pang asin. May paraan ako para mapalayas ang oso. Ano yon? Pulbos na pampatalsik sa hayop, ubot luluha ang oso, pansamantalang mabulat. Nasubukan mo na? Kahapon, yan ang ginamit ko para makatakas. Kailangan ko ng 2 tao, itusok ang mga sulo sa lupa. Atensyonin ang oso, lalapit ako sa gilid at sasabog ng pulbos. Bilis, punta ka. Takbo. Kulang ang pulbos. Nawawala ang 3 binggo at ang dayuhan. Sila ang kinain ng oso, kasalanan nila. Gusto mong mabuhay? Sagutin mo ang ilang tanong. Ilang lalaki ang kayang lumaban sa Wild Wolf Tribe ngayon? Ilang matanda bata? 35 ang kayang lumaban, mga 50 ang matanda at bata. Kaunti ang pagkain, nakadepende sa pangangaso at pagpapalitan. Mahalaga ang asin sa inyo. Walang asin, walang palitan ng palayok, hindi rin tatagal ang kain. Maraming mamamatay sa taglamig. Maililigtas ko kayo, pero hindi sa pagnanakaw. Tulungan mo akong buhatin si Lin sa bungangan ng kuweba, tapos bumalik ka. Sabihin mo kay Lang Xiaokong, gusto kong makipagtulungan sa pagkuha ng asin. Mag-usap tayo sa bungangan ng kuweba tanghali, siya lang ang dapat pumunta. Buhay ka pa? Busog na ang oso, umalis na. Galing ito sa loob ng kuweba. Gaano karami ang mapapalitan nito sa labas ng bundok? Kahit 5 kompletong balat ng tigre o 3 palayok. May daan-daang kilo pa sa loob. Sapat para sa buhay niyo. Kondisyon. 4. Una, palayain ang lahat ng nahuli mula sa Divine Eagle Tribe. Kasama ang mga dati. Ang mga dati, naibenta na. O kung gusto mo, asin ang ipambayad. 15 kilo ng asin bawat tao. Pwede. Pangalawa, magkatakan ng alyansa ang Wild Wolf Tribe at ang Eagle Tribe. Sang-ayon ang mandashuwang sa alyansa. Sang-ayon siya. Pangatlong kondisyon, magtutulungan sa pagkuha ng asin. Ang Eagle Tribe ang magbibigay ng gamit at kaalaman. Ang Wild Wolf Tribe ang magbibigay ng manggagawa. Ang asin, hati 6-4. 6 para sa Eagle Tribe, 4 para sa inyo. Bakit 6 ang sa inyo? Dahil kami ang nakadiskubre ng kuweba. Kami ang nagbigay ng gamit. Kami ang nagturo ng paraan ng pagkuha ng asin. At kung wala kami, hindi kayo makakapasok sa kuweba. Nandyan pa ang oso. Pang-4 na kondisyon. Ibigay si Manzong sa amin para pagpasyahan ang kaparusahan. Ha ha ha. Bahala kayo sa basura na yon.
Kagabi, gusto pa niyang makipagtulungan sa akin. Pinalayas ko. Sino ang magtitiwala sa taong tinalikuran ang sariling tribo? Kung sang-ayon kayo sa apat na kondisyon, pwede na tayong magsimula sa pagkuha ng asin. Sang-ayon ako. Pero kung niloloko mo ako, Nandito ang asin. Wala akong dahilan para lokohin ka. langkiao kong, pakawalan ang mga tao. Sandali. Napagkasunduan na. Makipag-alyansa tayo sa kanila. Mas mabuti pang makipag-alyansa sa mga asong gubat. Pumatay sila ng 6 kong kapatid. Dinakip ang anak ko. Maami rin kayong pinatay. Kung magpapatuloy ang labanan, ngayon, papatayin mo ang 3 sa amin. Bukas, papatayin ko ang 5 sa inyo. Sa huli, mawawala ang 2 tribo. Mapapakinabangan lang ng ibang tribo. O magugutom tayong lahat. Kapag may asin, makakapagpalit tayo ng pagkain. Makakapagpalit ng gamit ng balat para sa taglamig. Mabubuhay ang matatanda at mga bata. Ang galit, hindi pambusog. Pero ang asin, pambusog. Ama, tama siya. Galit ako sa Wild Wolf Tribe, pero ayokong makita ang tribo nating nagugutom. Datu. Binawinis hang Bayren ang buhay ko. Naniniwala ako sa kanya. Sage, alyansa. Sumusumpa sa espiritu ng mga ninuno, ang Eagle Tribe at ang Wild Wolf Tribe ay nagtatag ng alyansa. Magtutulungan sa pagkuha ng asin. Sumusumpa sa Diyos ng Lobo. Datu ng Lobo, tulungan mo ako. Sabi mo, makikipagtulungan. Nakipagtulungan ba ako sa iyo? Ano ang gagawin sa kanya? Huwag patayin. Patawarin mo ako. Maglilingkod ako sa iyo habang buhay. Huwag kang kikilos. Hindi kita pinatatawad. Binibigyan kita ng pagkakataong magbayad sala. May lupang tiwangking doon. Walang tribong nagmamayari. Taniman mo ng pagkain. Kalahati ng ani, ibalik mo sa tribo. Buhayin ang mga pamilyang nawala ng lalaki dahil sa'yo. Paano kung tumakbo siya? Hindi siya mabubuhay mag-isa sa ilang ng 3 araw. Kailangan magtanim para mabuhay. Kaya mo ba? Kaya, Kung kaya mong mabuhay mag-isa sa lupang tiwangin at makapagdala ng ani pabalik, makakabalik ka sa tribo pagkalipas ng 5 taon. Bibigyan kita ng patas na pagkakataon na maging pinuno ng mga ngaso. Umalis ka na ngayon din. Dapat nasa lupang tiwangin bago lumubog ang araw, kung hindi, itutuwing kang tumakas. Papatayin ka ng walang awa. Naniniwala ka talagang magbabago siya? Hindi. Pero kung papatayin siya, hindi mawawala ang galit. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Tingnan natin ang pipiliin niya. Tandaan mo ang araw na ito. Hindi dahil sa galit tayo nagkakaisa, kundi dahil sa pag-asa. Pag-asa sa asin, pag-asa na mabuhay. Ginabuti ni Sang Bayren ang paraan ng pagkuha ng asin. Gumawa siya ng simpleng bareta gamit ang mga pako at kahoy mula sa bodega. Tinuruan niya ang mga tao mula sa 2 tribo kung paano sundin ang linya ng bato para makuha ang malalaking kristal ng asin. Gumawa rin siya ng sistema ng puli gamit ang nilon na lubid at kahoy na gulong mula sa bodega para madaling ilipat ang asin mula sa kailaliman ng kuweba papunta sa labas. Halos 200 kilo ng asin ang nakuha sa loob ng 3 araw. Bakit hindi mo ito sarilinin? Sarilinin. At araw-araw mag-alala na baka kunin nyo. Pwede mo kaming patayin lahat. Sino ang kukuha ng asin at magbabantay kung patay na kami? Ang ibang tribo. Ang galit ay magdudulot lang ng mas maraming galit. Pero ang kapakinabangan ay mag-ugnay sa mas maraming tao. Iba ka sa amin. Iba. Pero baka ang pagkakaibang ito ang magpapabuti sa buhay ng lahat. Paano ninyo gagamitin ang mga asing ito? Ipapalis sa palayok, balat ng hayop at pagkain. Iminumungkahi kong itabi ninyo ang kalahati. Gamitin sa pagtatapan ng karne tuwing taglamig mas tatagal. Yung kalahati ipapalit. Pero huwag sa mga tapos na produkto, kundi sa mga binhi at kasangkapan. Sa mga bagay na magagamit ng matagalan. Sang Bayren, umusbong na ang trigo. Halika! Nabuhay. Nabuhay talaga. Tayo. Hindi na tayo asa sa tadhana para makakain. Basta alagaan natin ito. Makakaani tayo ng mahigit 10 kilo ng trigo dito pagkalipas ng 3 buwan. Sa susunod na taon, gamitin natin ang trigong ito bilang binhi para makapagtanim ng 1 hektarya. Sa susunod na taon, makakapagpakain na tayo ng kalahati ng tribo. Ang asin ay nagbibigay lasa sa pagkain at nagpapanatili ng karne para sa taglamig. Ang butil ay nagpapanatili sa atin mula sa gutom. Sa dalawang ito, tayo ay tunay na nabubuhay.
Marami pang lupain doon. Marami pang yaman. Kaysa mag-agawan sa kaunting hayop. Mas mabuti magsaka tayo ng magkasama, magtanim ng magkasama. At magtayo ng mas malaking tahanan ng magkasama. Diyos na lobo, sa wakas ay binigyan mo kami ng daan patungo sa buhay. Nagawa mo ang hindi ko nagawa. Ito pa lang ang simula. Salamat. Aalis ka pa ba? Babalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi ko alam. Kung mananatili ka. Unahin nating mabuhay ang lahat. Baka may magbago talaga. Ano yan? Diyos ng bundok. Nagalit ang Diyos ng bundok. Hindi yan Diyos, hayop yan. Kumuha ng armas. Na-detect, prehistoric yan egg. Mataas ang antas ng banta. Babala, bawal gumamit ng armas na lampas sa panahon. Mungkahi, samantalahin ang takot nito sa liwanag at apoy. Magningas. Lahat ng sulo. Paano kung mamatay ang apoy pagdating ng umaga? System ng salamin, i-activate. Salamin, salamin. Ano ito? Isang bagay na nakakapag-reflect ng liwanag. Nagalit ang Diyos ng bundok. Dahil nagkasama ang dalawang tribo, nagalit ang Diyos ng bundok. Kayong mga ito, inagaw ninyo ang aming pangangaso. Kaya pinarusahan tayo ng Diyos ng bundok. Kalokohan. Hindi yan Diyos ng bundok. Isang malaking hayop lang yan. Takot sa apoy at sa matinding liwanag. Kagabi, isang salamin lang ang nakita nyo na patakbunan nyo. Kung Diyos talaga. Pero napakalaki nito. Hindi kayang saktan ng aming mga armas. Kung babalik pa ito, Kaya, hindi na tayo dapat matulog sa labas. Kailangan natin ng tunay na bahay. Isang bahay na makakapagsanggalang sa hangin, ulan at mababangis na hayop. Pangunahing misyon 2, pagbutihin ang kalagayan ng pamumuhay ng tribo. Kasalukuyang pagsulong, 80%. Panghuling layunin, magtayo ng pamayanan na makakapagdepensa sa malalaking hayop. Gantimpala, i-unlock ang kaalaman sa paggawa ng gusali. 200 puntos ng kontribusyon. bahay, parang kuweba, Mas mabuti kaysa kuweba. Pwede nating piliin kung saan itatayo. Gaano kalaki at paano itatayo. Doon sa mataas na lugar, hindi aabot ng baha. Malawak ang tanawin, maaga nating makikita kung may hayop na lalapit. Malapit sa tubig, madaling kumuha ng tubig. magandang lugar ito. Pero paano itatayo? Gamit ang damo at mga sanga? Matutumba lang yan sa isang sipa ng halimaw. Huwag damo. Gamit ang kahoy at lupa, matibay na bahay ang matatayo. Lahat ay makakapagtayo ng ganyang bahay. Kailangan ko ng 20 tao, 10 mula sa agila, 10 mula sa lobo. Magtutulungan tayo sa unang bahay. Bakit kami magtatrabaho para sa kanila? Paano kung magnakaw sila ng teknik natin? Pangulo, gusto kong sumama. Ciao, anong pakialam mo? Ang tatay ko ang pinakamagaling gumawa ng kubo. Gusto kong makita ang sinasabi nilang bahay na kahoy. Paano mo ginawa yung pag-reflect ng liwanag kagabi? Pwede mo ba akong turuan? Sige, halika rito. Una, maghukay para sa poste. Ang bilis ng kasangkapang ito kaysa sa bato. Doon sa kaliwa. Mali, kanan.
Kaliwa o kanan ba talaga? Mas matatag kaya kung pahilis ang beam na ito? Paano mo naisip yan? Nakita ko sa pugad ng ibon, pahilis ang mga sanga. Hindi natutumba kahit sa hangin at ulan. Magaling. Ikaw na ang bahala sa disenyo. Hindi ito possible. Ganito pala, mas madali at ligtas. Uminom ka ng tubig. Salamat. Akyat na sa bahay. Kulang ng suporta, matutumba yan. Itali ang lubid sa beam at poste, higpitan at magbuhol. Tapos na. Yung paghatak mo sa akin, utang ko sa iyo ang buhay ko. Ngayon, iniligtas mo ang lahat. Ayoko lang matumba ang bahay. Mula ngayon. Hindi ka na Chow, ikaw ay Yu Chow Shai. Ang nagtatayo ng bahay para sa tribo. Yu Chao Shi. Unang bahay na kahoy na nakataas sa lupa, 2 metro ang taas. May bubong na damo at dingding na lupa, 3 malakas na ulan. Isang atake ng halimaw, matatag pa rin. Ang luwag at tuyo. Hindi na mag-aalala sa tagas ng bubong kapag umuulan. Tapos na ang pangalawang misyon, magaling ang resulta. Gantimpala, bukas na ang kaalaman sa paggawa. Dagdag na 200 puntos. Nabuksan na, Mortise and Tenon, Adobe, Ram Earth, Drainage. Na-trigger ang milestone ng sibilisasyon, unang permanenteng gusali. Na-unlock ang pangmatagalang misyon. Magtatag ng pamayanan, layunin, na yon na may 200 tao. Gantimpala, tagumpay ng apoy ng sibilisasyon. Mga 2 pinuno may iminumungkahi ako. Ang tribong Agila at tribong Lobo. Ay opisyal na magsasama para maging bagong tribo at sama-sama tayong magtatanggol. Magbabahagian ng kaalaman sa asin at pagtatanim. Ang bagong tribo ay hindi magkakaroon ng isang pinuno, sa halip ay may 5 konsilyo. Malaking desisyon ay papayahan sa pamamagitan ng boto. Sang-ayon ako, pero may kondisyon. Hindi pwedeng Agila ang pangalan. Hindi rin pwedeng Lobo. Sang-ayon din ako. Kailangan isgawin, makitay ang kapatala. Siyempre naman. Ang pangalan ng bagong tribo ay Tribong Araw ng Pagsilang. Tungo sa araw, tungo sa bagong buhay. Zhao Yang, Zhang Shi, gusto kong matuto pa ng maaming paraan ng paggawa ng bahay. Gusto kong lahat ng tao ay makatira sa ganitong uri ng bahay. Tuturuan ko kayo. Tuturuan ko ang lahat na gustong matuto. Simula bukas. Magtatayo tayo ng pangalawa at pangatlong bahay. Gagawa tayo ng pader at tor ng pagbabantay. Magtatayo ng sarili nating lungsod. Ikaw yung itinaboy na trader, di ba? Hindi ako trader. Pumunta ako dito para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan? Ano ang mayaalay mo? Alam ko lahat ng kanilang mga lihim. Paano magsindi ng apoy? Paano magtanim? Paano gumawa ng mga kakaibang bahay na ganoon? At higit sa lahat, alam ko kung nasaan ang kanilang minahan ng asin. Pasok ka. Interesado ang ating pinuno sa sinasabi mo. Minahan ng asin? Ikwento mo ng detalyado.